Magabasa ako sa pulong sa Dios ato ang pagabasahon kini sa Juan Kapitulo 9, versikulo 1. Magsugod kita sa versikulo 1. Og sa pag-agi ni Jesus iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. Og gipangutana siya sa iyang mga tinun-an nga nag-ingon, Rabay, kinsa may nakasala, kini bang tawhana o ang iya bang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta? Si Jesus mitubag, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Samtang adlawan pa kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya nga mao ang nagpadala kanako. Moabot ang kagabhion nga ang mga tawong ang maong panahon walay tawo nga makahimo sa pagtrabaho. Samtang ania ako sa kalibutan, ako mao ang kahayag alang sa kalibutan. Sa pagsulti niya niini, siya miluwa sa yuta og nagmasa siyag lapok, gigamit ang laway. Og iyang gihidhiran sa lapok ang mga mata sa buta. Og miingon kaniya, lakaw, panghilamos didto sa tubod sa Siloe, nga ang kahulugan ni ini gipadala. Og siya miadto nang hilamos og mibalik siya nga makakita na. Og ang iyang mga silingan og ang mga nakakita kaniya kaniadto ingon nga makalilimos na nag-ingon, dili ba kini siya man ang tawo nga tiglingkod sa pagpakalimos? Dihay nag-ingon, mao kini siya. Og ang uban na nag-ingon, dili, hinuon mumurag kini siya. Siya miingon, mao ako. Magaampo kita mga kaigsuunan. Amo ang labing gamhanan og mahigugmaon kaayo nga Dios. Nagkapasalamat kami karon nga kahaponon kay gitagaan gyud minimo og oportunidad nga diin ang imuha nga pulong mahimo kini nga mutusop sa amo ang kasing-kasing panghuna-huna og tibuok kinabuhi. Panalangini kami Ginoo tungod kay wala kami mahimo kung wala ikaw. Busa Lord, let it be nga ang imuha nga pulong mahimong foundation sa amo ang Kristohanong kinabuhi. Ug panalangini ang tagsa-tagsa namo ka kinabuhi ug tanang naminaw ni ining among sibiya karon. Salamat Ginoong Dios sa imong pagkamaayo. Be with us today in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Mga kaigsuunan, mga pipila ka mga Sundays, gihisgutan nato Jesus Christ as our Savior. Nga naman, tungod kay naapagihapon kita sa atong mga hihisgutanan nga ginatawag the Gospel. And the Gospel, ang Ebanghelyo, maoday kini, nga si Ginoong Jesucristo mao ang maayong balita sa kaluwasan. Nahisgutan nato mga pipila ka mga Sundays og almost a year nato nang hisgutan. Jesus is our Savior. Jesus is the gospel. Si Jesus mao ang atong maayong balita sa kaluwasan. And in the gospel moment, nahisgutan nato nga adunay upat kapilo sa ebanghelyo. Unsa man kini? That the fourfold gospel is Jesus is our Savior, Jesus is our sanctifier, Jesus is our healer, and Jesus is our coming King. Naisgutan nato si Jesus ang atong mangluluwas, and then naisgutan nato mga pipila usab ka bulan si Jesus mao ang atong magbabalaan. This time the Lord Jesus Christ, the King of Kings and the Lord of Lords, the Alpha and the Omega, Jesus Christ ang gipadala nganhi kanato. Si Jesus mao ang atong mag-aayon. Jesus is our healer. Akong basahon pag-usab og sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa iyang pagkahimugso. But pasabot kani nga tao is blind, gikan pagyud sa iyang pagkahimugso. At the moment he was born, he was blind. Buta na siya. And then idako siya, but pasabot na anad na siya sa sistema sa iyang lawas. Buta siya gikan kaniadto hangtod ni dako siya nahimo siyang young people, hangtod nahimo siyang young adult, hangtod na
nakita silang Ginoong Hesukristo or nahimamat niya si Ginoong Hesukristo. O sa pag-agi ni Jesus, iyang nakita ang usa ka tawo nga buta sukad pa sa pagkahimugso. Og gipangutana siya sa iyang mga tinun-an. And here comes the question sa iyang mga tinun-an, mga kaigsuonan. Rabbi, kinsabay nakasala? Kini bang tawhana o ang iyang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta? You know what? Kita, kung nagani tayo mga nagakahitabo sa ato ang kinabuhi or bisan pa man sa ato mga silingan, dali ra kita maka-judge, no? Moingon dayon ta, tanawa, nagsakit siya tungod kay nakasala, manggod na siya. No? Ang mga disciples is the same. Nangutana sila, Lord, kinsabay nakasala? But pasabot, walay laing opsyon. Either ang ginikanan ba or ang kaning bataa? Nagyo nakasala sa ila. So ang mga disciple para sa ilaha na ay nakasala ang ginikanan or ang kaning tawhanan nga buta. Pero si Ginoong Hesukristo ningon siya way nakasala kanila. Either ang ginikanan man wala or ang kanibang tawhanan nga buta. Usbo nako kita as a tao pag nanagani magsakit usahay muana dayon tatanawa gigabaan na ba. Kuan manggud na nakasala manggud na, no? Usahay mo ingon dayon ta mo judge dayon ta tan-awa nakasala na ba mao nang nagsakit karon, no? Pero ang tinuod di ay daghag mga sitwasyon apil ni ini kaning buta nga dili tungod sa sala sa tao nahitabo ning sitwasyon na unsa man di ay ang nahitabo nganong nahitabo man kini. Ningon si Ginoong Hesukristo dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan kundi aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. But pasabot na hitabo kining butanga aron ang pagkagamahanan sa atong buhi nga Ginoo maipakita pinaagi sa mga miracles nga himuon ni Ginoong Hesukristo nganha anang tawhana. And the same time sa atuang kinabuhi na mga butang sa atuang kinabuhi nagakaabot sa atua not because of the sin nga nahimo nato, not because of the sin nga nahimo sa atong ginikanan, but it is because ang power sa Ginoo maipakita sa mga butang nga nagakahitabo sa ato ang kinabuhi, sa mga butang nga giayo niya sa ato ang kinabuhi. So si Ginoong Hesukristo ang pinaka-introduction ni ini before niya giayo kaning tawhana is for the glory of God Almighty. Not for sin, not for repentance, but for the glory of God. For the glory. You know what? When the Lord Jesus Christ would heal, daghag sitwasyon when the Lord Jesus Christ would heal, kung iyaha ning ayuhon ang mga tawhana, ang mga tao, daghag sitwasyon nga iyaha ning i-angkor ngadto sa sala, no? Ang iyahang pasayloon ang tao ug moingon siya, your sin is forgiven. But this time not for sin, dili para sa sala, kundi para sa kahimayaan sa Dios. Niingon siya si Jesus mitubag, dili nga nakasala siya o ang iyang mga ginikanan, kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. Aron makita nato, we could see plainly ang ginahimo sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. Last Sunday, ato mga previous Sundays, naisugutan nato usahay di nato makita ang mga miracles nga ginahimo sa Ginoo sa atong kinabuhi. It is because we are not sensitive enough sa paglantaw sa mga gipanghimo sa Ginoo sa atoa. And this time ang gusto ni Ginoong Hesukristo ag nahitabo kining butanga nga kani nga buta ayuhon niya karon aron makita sa mga katawhan ang pagahimuon sa atong buhi nga Dios. And the same sa ato ang kinabuhi gyapon, daghag mga butang nga nagakahitabo sa tua, a healing touch of the Lord aron mahimaya nato ang iyang nga pangalan. So, ang pinaka-introduction of the healing touch diri this time is not the glory of God. Mao lang yun, no? Aron mahimaya ang Dios, aron makita nato, we could see plainly kung unsa ang paghimuon sa Dios sa ato ang kinabuhi. Aron pod mahimo tang sensitive kumbaga
sa mga pagahimuon sa Dios sa ato ang kinabuhi. Now let's go to verse 4. Padayon kita. Samtang adlawan pa, kinahanglan magabuhat kita sa mga buluhaton niya nga mao ang nagpadala kanato. Muabot ang kagabion nga sa maong panahon walay tawo nga makahimo sa pagtrabaho. But pasabot, when we are free to do the will of the Lord, let us do it. No. Let us share the gospel. Let us do it. Let us do the will of the Lord. No, sa ato ang kinabuhi. And this time, the will of the Lord, kaning tawhana nga buta, mamaayo siya. No, let us do. Now, samtang ani ako sa kalibutan, ako ang kahayag, ingon pa ni Ginoong Jesucristo, alang sa kalibutan. You see, when the Lord Jesus Christ, ani nga time, iyang ipaila iyang kaugalingon nga dos mga katawan, I am the light of the world. Ako ang kahayag sa kalibutan. Karon, ang pinaka manifestation nga siya ang kahayag sa kalibutan, iyang ayuhon ang tao nga way kahayag sa iyang mata. So ang pinaka introduction sa healing touch ni Ginoong Jesucristo this time is that the glory of the Lord will be manifested, His work will be manifested, and Jesus Christ will be declared the light of the world. So, ani nga time nga nagpuyo sa kangit-ngit sa iyahang paglakaw everyday sa iyahang mata, hikunat si ngit-ngit kaayo, magkaroon siya kahayag sa iyang kinabuhi. Now, let's go. Sa pagsulti niya ni ini, in verse 6, siya miluwa sa yuta og nagmasa siya glapok gigamit ang laway. Ug iyang gihidihiran sa lapok ang mga mata sa buta, ug miingon, lakaw, panghilamos dito sa tubod sa Siloe, nga ang kahulugan ni ini gipadala. Ug siya miadto og naghilamos ug mibalik siya nga makakita na. So si Ginoong Jesucristo this time, lahi na pud ang iyahang approach of healing. So giingon ako last Sunday nga diin si Ginoong Jesucristo as He heal people, lahi-lahi siya approach, lahi-lahi og mga pamaagi nga iyang ginahimo. Last Sunday iya lang istorya pag-ingon sa mga tao, Lord, please help us, no? Limpyuhi kami. Niingon dayon siya, lakaw adto papatanaw sa mga pare. Iya halang gi-declare, wala niya gitouch, wa pud niya giduol, iya lang gi-istorya. But this time, lahi na pud nga pamaagi of healing touch ang iyang gihimo. But pasabot, when the Lord Jesus Christ is moving in our life, He moves differently to different people, to every individual. Lahi-lahi manggod kita gikinahanglan. Lahi-lahi pud taog kanang lahi-lahi pud og approach ang Ginoo sa ato ang kinabuhi. Karon nga approach ang iyang gihimo is nikuha siya og yuta og iyang giluwaan ang yuta. Iyang gimasa og gihimog lapok gibutang dinhi sa iyahang mata. And then iya dayong giayo kaning tawhana. You see, lahi siya og approach this time. Nigamit siya og yuta. Kinamnum ta in the book of Genesis, when the Lord made, giumol niya ang tao, gikuha niya gikan sa abog, giumol niya ug iyahang giginhawaan ug nahimo kining tao si Adan, and then at the same time iyaha dayong gikuha gikan sa kiliran ni Adan si Iba. So gikan sa lapok, gikan sa abog, mobalik usab kita ngadto sa abog. This time on the healing touch of the Lord Jesus Christ ngadto sa buta, ni gamit na pud siya og yuta, ground. And then iyang giluwaan, and then iyang gipunas din, iyang gibutang dinhi sa iyang nga mata. Siya miluwa sa yuta og nagmasa siya lapok, gigamit ang laway og iyang gihidhiran sa lapok ang mga mata sa buta. The basic principle of life, the basic katubang materialis sa kinabuhi nga giumol sa Dios sa tao, gigamit karon ni Ginoong Hesukristo. Lahi nga approach sa lahi nga sakit, sa lahi nga tao.
Jesus is the great healer. He knows very well unsa ang dapat himuon sa tagsa-tagsa ka tawo. He's the same sa tua. He's the same sa tua. Every illnesses, every tanan lahi-lahi nga balatian nga nagakaabot sa atong kinabuhi, He will touch it differently in a manner nga siya nakabalo sa atuang sitwasyon. And then, niingon dayon siya, lakaw. So, niingon gihapon siya og lakaw. The same sa katong mga leper ato ang atong Sunday nga atong gihisgutan, nga niingon siya sa mga leper lakaw, and this time niingon siya lakaw, asa siya padulong? Didto sa tubod sa Siloe. Unsa iyang himuon? Last Sunday, dito siya padulong sa mga pari. This time didto sa tubod. Ngano man gibutangan man og lapok, no? Gibutangan og lapok so manghilamos siya aron makuha, pero sa iyang pagpanghilamos ang nahitabo sa iya og siya miadto og nanghilamos og mibalik siya nga makakita na. Naay proseso nga gihimo sa Ginoo pagbutang niya sa mata, sa lapok sa iyang mata paghidhid, iya pang gipaadto didto sa Siloe, no? Didto sa Siloe, dito sa tubod sa Siloe og nang hilamos kaning buta. Sa iyang pagpanghilamos, wow, nakakita na siya. Nibalik siya kang Ginoong Jesucristo og nakakita na. Jesus Christ is healing people. Jesus Christ is healing people, and He used every materialis nga naa sa atuang palibot in order nga maayo usab kita. Lahig approach si Ginoong Jesucristo. Lahi siya approach sa tagsa-tagsa ka tao, sa tagsa-tagsa ka mga sakit. He used individual usahay, He used individual usahay, He used our silingan usahay, He used the doctors, He used the unsa ni kaning mga herbals. He used every naa diha sa ato nga palibot, because God is the God of all, and iyaha kini. But this time, gigamit niya sa iyang pag-ayo. Siya ang nag-ayo, pero iyang gigamit ang lapok nga iyang gihimo gikan sa iyang laway o sa iyang sa yuta nga iyang gikuha. Jesus is healing all of us in different approach of life, in different situations atong kinabuhi, in different sicknesses. Lahi-lahi nga mga sickness, lahi-lahi nga mga katawhan, gina-approach niya o ginaayo niya those people nga buduol o nagatuo sa iyahang kinabuhi. Unsa pa gyud ang iyahang giingon? Og makakita na og ang iyang mga silingan og mga nga og ang mga nakakita kaniya kaniadto ingon nga makalilimos na nag-ingon, dili ba kini siya man ang tao nga tiglingkod sa pagpakalimos? So this time, nibalik na sa pinaka-angkor nga gusto mabuhat sa Dios sa iyahang kinabuhi. Aron ang mga tao, these people surround him, makakita sa gihimo sa Dios sa iyang kinabuhi. That is why ang mga tao diri nagsigi na sila og istorya. Sige na sila hisgot-hisgot. Hala ka, di ba kanimang tawhana ang nagsigpang limos? No? Kanabit taong naay mga tao sigpangayo and mailhan na nato kinsa na mga tawhana. Sila the same. Nakaila sila aning tawhana. Siguro everyday makita nila ning tawhana. Sige glingkod ag sigpang limos. Kaya di siya kakita. So kaning mga tawhana nangatingala sila. Ingon sila, dili ba kini man siya ang tao nga naglingkod sa pagpakalimos? But pasabot this time, nakakita na ang mga tao. Na-introduce na sa mga tao ang gihimo sa Ginoo, and they are asking question, unsa may nahitabo? Di ba siya man? And the work of the Lord is now being introduced to the people. Balikan nato tong katong gipangutana sa mga disciple og tubag ni Ginoong Hesukristo. Ang ilang pangutana o gipangutana siya sa mga tinun-an, Rabbi, kinsa bay nakasala
kining bang tawhana o ang iyahang mga ginikanan nga nahimugso man siyang buta? Ang tubag ni Ginoong Jesucristo, dili siya nakasala o ang iyang mga ginikanan, kundili aron ang mga buhat sa Dios ikapadayag diha kaniya. So this time katong pagkaayo na ang mga katawhan nakabalo na ug nakita na nila ang ginahimo sa Ginoo pinaagi kang Ginoong Jesucristo. Ang gihimo sa amahan, ang gihimo sa Dios pinaagi kang Ginoong Jesucristo, our great healer. And God of the universe will be worshipped, will be praised, and all the glory belongs to Him. Tungod sa panghitabo nga gihimo ni Ginoong Jesucristo. And kung padayonon na itong basa, naabot sila sa mga Pharisees, sa mga priests, and all nga naa didto, nangutana sila unsa man gyud nahitabo. You know what? In our lives, when the Lord is moving, healing and touching us, kung nagapanglihok ang Dios sa atua, iyahang ginatrabaho ang atoang kinabuhi o ginaayo niya kita. Hinaot igsuon nga kung naa may mahimaya niini, mahimaya ang buhi nga amahan nga mo'y nag-aayo sa atoang kinabuhi. In the name of our Lord Jesus Christ, our great healer. He must be praised. Ngano man, kay this situation, this picture, this event is that ang pinakatuyog tumong not because of sin, not because of forgiveness of sin, but ang pinakatuyog tumong nga makita ang ginahimo sa Dios atong kinabuhi. And all the glory will be given to the God Almighty. Mahatag ngadto sa ato ang buhi nga Dios. Kay usahay kuan ra kay ta, di ta sensitibo sa ginatrabaho sa Dios atong kinabuhi, dili pagyud nato ginahatagan og praise and worship ang atoa nga buhi nga Ginoo. Og di po nato ginatagaag pagdayeg ang buhi nga Ginoo nga ang tanang himaya iyaha lamang. Sa mga nagakaabot sa atong kinabuhi, either it is problem, or either it is sicknesses, or either it is illnesses, the Lord is working in us in the name of our Lord Jesus Christ, by the power of our Savior, the Lord Jesus Christ. And His work will be manifested to all of us. Maipakita nga to sa uban, will be plain to all of us. And His glory will be mahatag sa iyahang kinabuhi igsoon. Hinaot mahimutang sensitibo, no? Hinaot mahimutang sensitibo sa ginahimo sa Dios ato ang kinabuhi. As we are sensitive diha sa mga problema nato, let us also be sensitive more in the working of God sa ato ang kinabuhi. Either sicknesses man physically, either sicknesses man emotionally, either sicknesses man mentally, or either sicknesses man sa atong espirituhanong kinabuhi. God is working in us in different manner, in different situation, in every person nga nagaduol ug nagasalig ngadto kaniya.